Honda Click version 3 mga katropa, yung ginagawa natin ay magpapalit tayo ng, magpapalit o maglalagay? Maglalagay ng two-way alarm, hindi pala magpapalit. So ngayon pala nalagyan to, Gentle? Ng two-way alarm ngayon pa lang. So magpapalagay si boss ng two-way alarm mga katropa para safe yung kanyang motor. At dito naman, ABS. Tapos ito mga katropa, dinala sa atin hinatak. Hindi na umaandar. Ngayon, umaandar na siya. Tapos ito kay boss ay nabangga. Hindi na umaandar, boss? Okay, nung natumba sila, hindi na napaandar. Hindi na napaandar. Tapos doon naman mga katropa, meron tayong van na high-ace. May nakalagay dyan na EDB. Galing na to sa Bulacan, boss. Ano? Galing sa Bulacan. At ngayon, ang problema, dinala din na doon sa shop sa Bulacan. Sa isa ring sikat na nagbablog tulad natin. Hindi mapaandar, boss, or umaandar naman siya? Ano po, napaandar nila pero yun, Tumitigil pa rin. Opo. Tumitigil ka agad. Opo. Namamatay ka agad. Mamatay ka agad. Ngayon boss, para alam namin yung gagawin namin, may iwasan na rin natin gumastos ng mga kung ano papalitan. Ano yung mga pinalitan na dito? Kumbaga tinestingan lang nila ng bagong stator, sabi nila. Tingsingan ng bagong stator, harness. harness. Naglatag na rin ng buong harness daw. Sabi Nila, hindi nyo pa nakikita. Nagbabase lang kayo dun sa mga ginawa nila, mga sinabi nila. Mga sinabi nila. Stator, harness, Tsaka sabi daw, tinestingan dito na ECU. Tapos yung mga sinasabi nyo kanina, yung mga sensor. Mga sensor. Pero ganun pa rin yung ano. So, anong sabi nila nung wala na? Wala na, hindi nila daw makaya. Pinull out nyo na ano? O pinapull out na nila? Pinapulaw talaga nila. Pinapull out nila? Hindi na kaya? Hindi na talaga kaya. Ganun. Tignan na natin boss kung ano yung magagawa natin. Okay po. Ito boss, iiwanan nyo sa amin. Opo. Para ma-focus na namin kung anong problema. Okay, kayo na po bahala. Sige bossing. So ito na mga katropa yung EDB na galing sa Bulacan. At syempre bago natin gawin yung motor nila boss, i-check muna natin kung ano yung talaga yung problema. So isusi muna natin. At kung mapapansin nyo, mayroon siyang check engine na nakalagay. Subukan natin siyang i-push button. Wala, hindi umaandar. Siyempre, since na meron siyang check engine, subukan natin siyang i-diagnose ng ating MST. Kasi nakapagtaka rito, sabi ni boss, nag-testing na daw sa stator, CKP sensor, harness, tsaka lahat ng sensor, tinesting. Tapos yung ECU, nag-testing na daw ayon sa sabi ni boss, pero wala pa rin, hindi pa rin napatino or napagana yung motor ni boss. Kaya ang ginawa, hindi naman pinull out nila boss, kundi sila na mismo may sabi na i-pull out yung motor kasi hindi na daw nila magagawa or suko na sila dun sa problema ng motor ni boss. Yung current code ay no trouble code naman siya pero naka-check engine. So i-okay natin to. Next yung installed na TDC nya, yung nakalagay pa rin. At kung mapapansin nyo, 52 CKP sensor damage or shorted to GND. Tapos pangalawa ay instrument panel communication anomaly. Yung 86 instrument panel communication anomaly, kadalasan yan may problema yung socket ng dashboard, maluwag. Number 86, maluwag lang yung socket minsan. Pero yung CKP sensor mga katropa, ang problema niyan dito sa gilid, sa likod ng ating stator. Pero sabi nga nila boss, nagpalit na daw ng CKP sensor at kapag bagong palit yung kanyang CKP sensor, aandar, biglang mamamatay daw, pinupundi niya daw yung bagong CKP sensor. Nakailang CKP sensor na sila, palagi niya daw din na damage. So ito na mga katropa, nahubaran na natin yung part ng likuran niya. At ang unang gagawin natin dito mga katropa ay doon sa kanyang CKP sensor. So before tayo magpalit ng CKP sensor, i-check muna natin kung may problema yung linya ng ating wire ng CKP sensor. So ito yung socket ng ating CKP sensor. Titignan natin kung mula ba dito sa socket papunta dito sa ating ECU. Walang nawawala, walang napuputol, or walang naiipit at nasusugat dito sa body ng ating motor. Yung muna yung i-check natin. Gentle, i-check mo muna ng multitester, tapos i-check mo yung wiring ni boss kung may nawawala or kaya may putol o baka may sumasayad sa body. Ano? Mula rito sa socket ng CKP papunta dito ha. Check mo muna. Kung sakaling wala, automatic magpalit tayo ng CKP sensor ha. Kamusta Gentle? Kamusta yung mga wiring niya? Kompleto naman, walang nawawala. Wala boss. Ito, sila na yung gumawa nito, no? Opo sila na boss. Siguro pinag-testingan, pinagsugatan. Pero ang dami na rin para mga mga sinugatan, Opo.
So, okay yung wiring niya, wala nawawala. Wala po. Dito sa CKP sensor, wala rin nawawala pagpunta rito. Wala po. Kompleto, kaya nga nahiwagaan din yung gumagawa rito eh. Kompleto naman yung wiring yung mga katropa, doon tayo sa CKP sensor na. Kasi ayun yung sinasabi ng diagnose, ano? Ito yung madalas na ginagamit namin na brand, yung Racing Monkey. So kapag wala kayong makitang EDB mga katropa, tip ko lang sa inyo, halimbawa, naghanap kayo ng CKP sensor ng EDB, tapos wala kayong makita, pwede kayong gumamit ng pang click 125 or click 150. Same lang siya, ang pinagkaiba lang yung socket. So ang gagawin nyo, gagamitin nyo yung dating socket ng EDB na CKP sensor, tapos i-color coding nyo lang. Same coding at same yung position ng ating CKP sensor. So nailagay na natin yung bagong CKP sensor at ito yung ginamit nila na CKP sensor. Yung kanyang brand ay Sax. So itong mga brand na ito mga katropa, minsan okay pero minsan hindi rin. Yung Sax, dating brand to ng mga regulator, pero ang issue ay nag-overcharge. So pagkatapos natin may lagay yung ating CKP sensor mga katropa, ang gagawin natin, syempre, isauli na natin yung ating radiator, tapos subukan na natin paandarin yung motor ni boss. So na-assemble na natin mga katropa yung radiator ng motor ni boss, naglagay na tayo ng coolant, okay na rin yung ating CKP. Pero bago natin siya paandarin, ang gagawin natin, i-reset ECM natin. Mas okay mga katropa na kapag nagpapalit kayo ng CKP sensor, ng injector, TPS, at kahit ano pang mga sensor dito sa ating motor, mas mainam kung nire-reset ECM natin yung motor para ma-refresh yung ating ECU. Para ma-reset natin yan, syempre, kailangan natin ng MST 100 Pro X. So madali naman to i-reset. Papasok tayo sa diagnose. Tapos Honda, syempre. Tapos all model, other, Honda. Pagkatapos nyan, punta na tayo sa number 6, yung configuration. Number 6. Okay. Tapos ito, makikita nyo rito sa configuration, yung reset ECM. So, okay lang natin yan. Tapos, continue lang natin. Tapos, kailangan patayin yung ating ignition. Patayin natin. Madidetect yan ang ating diagnose. Tapos, i-on na natin. Pagka-on natin, yan na. ECM reset completed. Okay na natin. So ganun lang kadali mag-reset ng ECM mga katropa. Kaya mas advice ko sa inyo kung magre-reset kayo ng ECM, huwag kayong mag-manual reset kasi marami na nadali na ECU sa manual reset. So mas okay kung magre-reset kayo gamit yung ating diagnostic tools. Sabi muna natin itong diagnostic tools natin. Tapos pandarin natin mga katropa, subukan natin kung andar na yung motor ni boss. Ay sa kabila pala. Gentle, pasuyo nga Gentle. Subukan natin. Yun o. It's alive. It's alive. Okay na yung motor ni boss. Pero obserbahan muna natin kasi sabi ni boss, pag tuwing nagpapalit sila ng CKP sensor, napapasit daw. Mga ilang minuto, mamamatay daw yung motor at magpapalyado na. Yan o. Buhay na buhay. February, ano ngayon? 16? 16, dumating na sila boss, galing sila ng Bulacan or Manila. Kukunin na nila yung EDB. Pero syempre bago ko ipakuha yung EDB, gusto ko matesting muna nila kung improvement ba yung kanilang motor. Boss, nung nasa kanila to, pag pina-idle mo, mamamatay na no? Mamamatay. Naghahagok na. Oh, tsaka mayroon paanda rin talaga. Tapos hindi nyo ma-road test. Hindi ma-road test. Ito, 2 araw na namin ginagamit to. O ngayon, gamitin ni boss. 10 minutes lang yan. Yung ginagawa nila. 10 minutes, mamamatay. Mamatay na. Tapos hindi na mabubuhay na yun. Hindi na Yan, napaka-normal. I-road test muna nila boss tong motor bago nila dalhin sa Bulacan. Napaka-stable. Oo. Muna ano, pinalitan nila dyan. Marami na. Dami, lahat, halos daw lahat. Kaya sinukuha na nila, ano, Mm. yung pangalan nila kasi una, nabundi. Tutusin sa quality nung quality ng CKP. Ayan o. Normal. Diba? Wala kaming ibang pinalitan kundi yung CKP lang talaga. Hindi kami nagtingin ng injector, TPS, IEC. Hindi namin siya tinignan. Yun, stator, harness, ECU daw. ECU, nag-try sila. Tapos, Pero kung ayun pa rin yung gamit nilang CKP, wala talaga. Wala talaga. ang pinaka nangyari kung bakit hindi siya madali yung problema niya, yung CKP sensor. Kaya hindi madali yung problema. kaya pinalitan daw nila, nakadalawa daw silang sirad. Ang problema, baka dalawang CKP pero pareha sa brand. So yan na mga katropa, ibabalik na nila sa Bulacan yung motor ni boss.
okay na, solve na yung kanyang problema. Mayroong mga minor na problema, panggilid or linis ng total body, pero sila na lang yung mag-a-adjust doon sa motor na yun. Ang importante, ang goal namin, mapaandar at tumino yung kanyang minor. So kung sakali naka-encounter kayo ng ganong klaseng problema mga katropa, imbis na pumunta dun sa major na troubleshoot, ugaliin natin na basic muna yung pagsisimula natin para makaiwas tayo sa gastos. So yun ang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo nating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at syempre ingat palagi sa pag-wiring.